Kayo rin ba, tuwing tagsibol ay sabik na makapitas na ng unang sariwang dahon mula sa inyong hardin? Paano kung sabihin kong hindi na kailangang maghintay at makakakuha ka ng masaganang ani ilang linggo mas maaga pa sa iyong mga kapitbahay? Ngayon, ilalabas natin ang mga sikreto ng pagtatanim sa taglagas at tatalakayin natin ang 8 halaman na magpapabago sa iyong hardin tuwing tagsibol para maging isang tunay na himala. Manatili kayo sa amin at malalaman ninyo kung paano mapapakinabangan ang kalikasan para sa inyo habang ang iba ay nagpaplano pa lamang ng kanilang mga itatanim. Ano nga ba ang pagtatanim sa taglagas? Hindi ito bagong paraan ng agrikultura, kundi isang luma at pinatunayan ng pamamaraan sa loob ng maraming siglo. Alam na alam ng ating mga ninuno, kailangan ng ilang buto na dumaan sa lamig para magising sa tagsibol ng buong lakas. Ang prosesong ito ay tinatawag na stratification. Sa pagtatanim ng buto sa taglagas, binibigyan natin sila ng perpekto at likas na kondisyon. Kapag natunaw na ang nyebe at bahagyang uminit ang lupa, agad silang tutubo, mas mabilis pa sa mga itinanim sa tagsibol. Hindi ito sa lamangka, kundi matalinong paghardin. Narito na ang hari ng ating pagtatanim, ngayong taglagas, ang bawang. Kung gusto mong makakuha ng malalaki at matatapang na ulo ng bawang sa tag-araw, tiyak na sa taglagas mo ito itanim. Hindi mo makakamit ang ganitong kalidad kung sa tagsibol mo lamang itatanim. Ano nga ba ang sikreto? Napakasimple. Sa buong taglagas at taglamig, magkakaroon ng malalim na ugat ang mga butil ng bawang at natural itong titibay dahil sa lamig. Pagdating ng tagsibol, sa pagkawala ng niebe, sisibol ang bawang na ito ng may matinding lakas. Nalalampasan ang ibang itatanim. Samantala, ang bawang na itinanim sa tagsibol ay kadalasang lumalaki lamang ng maliit at minsan pa nga isang buong ulo lang na walang hati-hati ang lumalabas. Ang pinakamahalagang panuntunan ay ang pumili ng tamang panahon. Itanim ito mga 3 hanggang 4 na linggo bago tuluyang magyelo ang lupa. Ang layunin ay magkaugat ng husto ang bawang, ngunit hindi pa nito dapat mailabas ang mga berdeng dahon sa ibabaw. Kung magmadali ka, ang maliliit na sibol ay mamamatay sa lamig. Kung mahuli naman, hindi ito makakapag-ugat ng maayos. At syempre, siguraduhing piliin ang mga variety ng bawang na pang taglamig. Ang mga ito ay sadyang nilikha para sa ganitong uri ng pagtatanim. Bago mo ilagay sa lupa, paghiwalayin ang mga ulo ng bawang sa mga individual na butil. Piliin ang pinakamalalaki at pinakamalusog, walang mantsa o anumang pinsala. Maaari mo rin itong ibabad ng ilang oras sa mahinang solusyon ng potassium permanganate para sa disimpeksyon. Ito ay isang simpleng hakbang na magpoprotekta sa iyong magiging ani mula sa mga sakit. Ang pangunahing sikreto sa matagumpay na pagtatanim ng bawang ay ang tamang lalim nito. Madali lang magkamali dito at ang lahat ng iyong pagod ay maaaring mawalan ng saysay. Kung masyadong mababaw ang pagkakatanim, ang malakas na lamig o yelo ay maaaring itulak palabas ang mga butil sa ibabaw ng lupa at doon na sila mamamatay sa ginaw. Sa kabilang banda naman, kung masyadong malalim ang pagkakabaon, masayang lang ang maraming lakas at panahon ng bawang sa tagsibol para lang makasilip sa araw. Ang lahat ng mahalagang enerhiyang ito ay mapupunta lang sa pagpapahaba ng dahon at hindi sa pagpapalaki ng ulo ng bawang. Ang resulta, maliit na ani. Kaya paano ba mahahanap ang tamang gitna o balanse? Mayroong isang napakasimple at napatunayang panuntunan na ginamit na ng ating mga lola at ninuno. Ang lalim ng pagtatanim ay dapat katumbas ng 3 beses ng taas ng mismong butil. Ibig sabihin,
Sa ibabaw ng itinanim na butil, dapat mayroon pang 2 beses ng taas nito na kapal ng lupa. Karaniwan, ito ay nasa pagitan ng 5 hanggang 8 sentimetro, depende sa laki ng butil na itatanim. Ilagay lang ang butil sa inihandang butas at siguraduhin na sapat ang kapal ng lupa sa ibabaw nito. Ito ay isang garantisadong paraan na magbibigay ng mahusay na pagtagal sa lamig at isang malakas na pagsisimula sa tagsibol para sa iyong magiging ani. Magpakita tayo ng malinaw na gabay. Ang ideal na lalim para sa pagtatanim ng bawang ay 3 beses ang taas ng isang butil nito. Ang simpleng bisual na gabay na ito ang magliligtas sa iyo mula sa pag-aalinlangan. Hindi mo na kailangan ng ruler o anumang komplikadong panukat. Kunin mo lang ang isang butil ng bawang, ilagay mo ito sa butas na iyong huhukayin, at isipin mo na may 2 pang beses ng taas nito sa ibabaw. Yan na ang magiging perpektong lalim ng pagtatanim. Bakit ba napakahalaga nito? Ulitin natin, kapag masyadong mababaw ang tanim, malaki ang posibilidad na mamatay ito sa lamig. Kapag naman masyadong malalim, babagal ang paglaki at magiging maliliit lang ang mga ulo nito. Pero ang paraan ng 3 taas, iyan ang perpektong balanse. Sinisigurado nito na may sapat na proteksyon ang butil mula sa lamig nang hindi naman nakakasagabal sa pagtubo nito pagdating ng tagsibol. Bukod pa rito, sa ganitong lalim, matatag ang pakiramdam ng bawang. Hindi ito matutulak palabas ng lupa sa panahon ng pagbabago-bago ng panahon, gaya ng biglang pag-init at muling paglamig. Tandaan ang simpleng pamamaraan na ito at ang iyong bawang na pangtaglamig ay palaging magbibigay sa iyo ng malalakas na usbong at bilang resulta, masaganang ani. Ito ang patunay na ang pinakasimpleng solusyon ay madalas na ang pinakamabisa. Katabi ng bawang, mainam na kapares ang sibuyas na pananim. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang maliliit na sibuyas ay itinatanim din ng maaga at ito ay napakatalinong diskarte. Kalimutan na ang matagal na paghihintay at pag-aalaga sa pagpapatubo ng dahon ng sibuyas tuwing tag-araw. Ang maagang pagtatanim ng sibuyas na pananim ang iyong susi sa pinakamaagang ani ng sariwa, makatas at mabangong dahon. Parang bigla na lang, kahit pabago pa man magsimula ang mainit na panahon, ay sisibol na ang mga unang luntiang dahon, punong-puno ng bitamina, habang ang iyong mga kapitbahay ay abala pa lang sa paghahanda ng kanilang taniman. Ang sikreto ay pareho sa bawang. Sa mga panahong malamig, ang mga butil ng sibuyas ay maayos na mag-uugat, nagiging matatag, at sa unang pagkakataon na mag-iinit ang panahon, mabilis silang susulpot. Para sa maagang pagtatanim, pinakamainam ang pinakamaliit na sibuyas na pananim na madalas tinatawag na ovshushka or small sets. Ang diametro nito ay hindi hihigit sa 1 sentimetro. Puwede ring itanim ang mas malalaking butil pero may panganib na umiran o mamulaklak agad sila sa halip na magbigay ng dahon. Ngunit ang maliliit na sibuyas ay garantisadong magbibigay sa iyo ng sagana at malusog na dahon. At ang ilang uri ay magbibigay din ng magandang ani ng buong sibuyas, bulb, sa kalagitnaan ng tag-araw. Ito ay isang tunay na life hack para sa mga ayaw maghintay at gustong sulitin ang kanilang gulayan. Maraming hardinero ang nangangamba na baka hindi mabuhay ang sibuyas na itinanim nila sa taglagas dahil sa lamig. Pero isa lang itong karaniwang maling akala. Dahil dito, nawawalan tayo ng pagkakataong makakuha ng maagang ani. Sa totoo lang, ang sibuyas ay napakatibay sa lamig. Kapag tama ang paraan, kakayanin nitong lampasan kahit ang matinding taglamig. Ano ba ang ibig sabihin ng tamang pamamaraan? Una, ang pagpili ng tamang uri o klase ng sibuyas.
Hanapin sa pakete ng binhi or set ng sibuyas ang markang pang-taglamig o winter hardy. Kung wala, tanungin ang nagtitinda kung angkop ba ang klase para sa pagtatanim bago dumating ang lamig. Pangalawa, huwag kalimutan ang pagtatakip. Kapag naitanim na ang mga sibuyas at nagsimula na ang matinding lamig, kailangan nating lagyan ng mulch o takip ang taniman. Para dito, mainam gamitin ang tuyong dahon, dayami, or peat moss. Ang 5 ko sa sabing sentimetrong kapal ng mulch ay gagawa ng parang kumot o air cushion. Ito ang poprotekta sa mga sibuyas mula sa biglaang pagbabago ng temperatura at sa matinding lamig, lalo na kung walang yelo o nyebe. Pagdating ng tagsibol o kapag tapos na ang lamig, kailangan nating dahan-dahang alisin ang takip na ito. Sa ganoon, mas mabilis uminit ang lupa at magsimulang lumaki ang mga sibuyas. Kaya huwag nang matakot sa lamig. Tamang klase ng sibuyas at isang manipis na kumot mula sa mulch. Yan lang ang sikreto para magtagumpay kayo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga gulay na ugat. Oo, tama. Ang karot ay pwede rin at dapat pangang itanim sa taglagas. Isipin nyo, sarili ninyong presko, malutong at matamis na karot sa simula pa lang ng tag-init habang sa palengke ay mahal pa ang presyo nito. Ang pagtatanim ng karot bago sumapit ang taglamig ay nagbibigay dito ng malaking lamang. Ang mga buto na nanatili sa lupa buong taglamig ay mamamaga sa tulong ng tunaw na yelo at sisimulang sumibol sa pinakamababang temperatura na akma para sa pagtubo. Ginagamit nito ang lahat ng tubig tagsibol na napakahalaga lalo na sa mga lugar na may tagtuyot sa tagsibol. Bilang resulta, makakaani kayo ng 2 hanggang 3 linggo ng mas maaga kumpara sa mga itinanim sa tagsibol. Bukod pa rito, ang karot na lumaki mula sa mga butong lumusot sa taglamig ay nagiging mas makatas, mas matamis, at hindi gaanong tinatablan ng atake ng carrot fly o langaw ng karot. Dahil sa panahon ng pagdami ng mga langaw na ito, malakas na ang mga pananim. Ang tanging dehado lang, ang karot na ito ay hindi pang matagalang imbakan para sa taglamig. Pero hindi rin naman ito magtatagal sa inyo dahil ito ang unang kakainin bilang pinakahihintay na handog ng tag-init. Ito ang perpektong paraan para siguruhin na mayroon kayong maagang bitamina direktang galing sa inyong hardin. May mahalagang punto para sa pagtatanim ng karot bago dumating ang lamig na hindi dapat balewalain. Una, piliin lamang ang mga variety na maaga o katamtaman lang ang paghinog. Ang mga variety na huli, mamunga ay hindi magkakaroon ng sapat na panahon para makabuo ng buo at malusog na ugat gulay sa maikling panahon. Hanapin sa pakete ang mga indikasyon tulad ng maagang anihin, bunching o mga variety na partikular na inirerekomenda para sa pagtatanim sa ganitong panahon. Halimbawa, ang Nanti-4 or Vitamina 6. Pangalawa, kailangan mong maghasik ng bahagyang mas maraming buto kaysa sa nakasanayan mo tuwing normal na pagtatanim. Dagdagan ang dami ng inihahasik ng humigit kumulang 20%. Ito ay isang uri ng pambawi dahil sa lamig ng panahon, posibleng hindi makaligtas ang ilang buto sa matinding ginaw o iba pang pagsubok. Ang mas siksik na paghahasik ay makakabawi sa posibleng pagkawala at sa huli, makakakuha ka pa rin ng pantay-pantay at sabay-sabay na pagtubo. At kapag medyo lumaki na sila, maaari mo silang manipisan at iwanan ang pinakamalalaki at pinakamatitibay na halaman. Ang kaunting reserbang buto na ito ay ang iyong garantiya para sa masaganang at maagang ani. Kaya't huwag kang magtipid dito. Heto na ang unang berde sa ating mesa, ang perehil. Ang buto nito ay kilala sa pagiging makupad nitong umusbong. Dahil sa mataas na nilalaman ng essential oils, napakatagal nitong sumibol
tuwing tagsibol. Minsan, abutin ka ng 3 or kahit 4 na linggo bago mo makita ang mga usbong. Sa panahong iyon, kailangan mong panatilihing basa ang lupa at patuloy na labanan ang mga damo. Isang abala talaga. Ang paghahasik bago dumating ang taglamig ay tuluyan ng lumulutas sa problemang ito. Sa mahabang taglamig, ang essential oils sa mga buto ay natural na nahuhugasan ng ulan at tubig sa lupa. At sa sandaling uminit ng bahagya ang lupa, ang perehil ay magbibigay ng sabay-sabay at malalakas na usbong. Makakakuha ka ng masaganang, mababangong perihil ng mas maaga kaysa sa pagtatanim sa tagsibol. Ang parehong dahon at ugat na perihil ay angkop sa pamamaraang ito. Isipin mo na lang, inihiwa mo ang iyong mga unang tangkay para sa inyong ihaw or salad habang ang mga kapitbahay mo ay wala pang tanim. Hindi lang ito masarap, kundi napakasarap din sa pakiramdam. Ang malaman na nagamit mo ng buong husay ang natural na siklo ng kalikasan para sa iyong kapakinabangan. Ang paghahasik bago ang taglamig ay isang tunay na sikreto para sa mga hindi mahilig maghintay ng sariwang gulay. Hindi talaga natitinag ng lamig ang perehil. Isa ito sa pinakamatibay sa lamig na halaman sa ating gulayan. Ang mga ugat nito ay mahusay na nakakaligtas sa lupa habang taglamig at kahit ang mga ganap ng tanim ay kayang makasurvive at magbigay ng maagang sariwang perihil sa susunod na tagsibol, lalo na ang mga buto. Sa lupa, nagkakaroon sila ng perpektong paghahanda para tumubo. Hindi mo na kailangang ibabad, patubuin, o gumawa ng kung ano-anong kaartehan, tulad ng madalas gawin tuwing tagsibol para mapabilis ang paglitaw ng mga usbong. Ang kalikasan na ang bahala sa lahat. Ihanda lang ang kamang taniman bago matapos ang taglagas. Gumawa ng mabababaw na ukit, mga 1 hanggang 1.5 cm ang lalim, at itanim ang mga buto. Mahalagang itanim ang mga buto sa lupa na bahagyang nagyelo na para hindi pa sila tumubo bago pa dumating ang taglamig. Pagkatapos, takpan ng tuyo at naunang inihandang lupa o peat. At iyon na, ang iba pa ay bahala na, ang panahon at ang sikat ng araw sa tagsibol. Maniniwala kayo, kapag nakita ninyo sa simula ng tagsibol ang mala-esmeraldang karpet ng mga usbong ng perehil, hindi na kayo gugustuhing magtanim pa nito tuwing tagsibol. Ito ay madali, epektibo, at lubos na komportable. Kasunod ng perehil, narito naman ang kaibigan nitong mabango, ang dill. Ang sitwasyon sa pagtatanim nito ay halos pareho. Ang buto rin nito ay naglalaman ng essential oils na nagpapabagal sa pagtubo. Kung magtatanim ka ng dill sa taglagas, makukuha mo ang pinakaunang at pinakamabangong ani para sa sariwang salad, okroshka, at mga pipinong bahagyang inasnan. Ang dill na itinanim sa ganitong paraan ay nagiging mas malakas at mas malago. Ginagamit nito ang lahat ng available na moisture mula sa pagkatunaw ng niebe. Mabilis na pinapalago ang mga dahon habang hindi pa ganoon kainit ang araw ng tagsibol. Dahil ang dill, tulad ng marami pang ibang gulay na berde, ay hindi mahilig sa init. Sa mataas na temperatura, mabilis itong namumulaklak o nag-aakyat na agad ng bulaklak. Ang pagtatanim sa taglagas ay nagbibigay daan upang dayain ang katangiang ito. Makakakuha ka ng pangunahing ani ng masarap na dahon bago pa man dumating ang init ng tag-araw. Ito ang perpektong solusyon para sa mga gustong magkaroon ng sariwang dill sa mesa mula maagang tagsibol hanggang tag-araw. At ang maganda pa, pagkatapos ng unang anihan, pwede kang magtanim muli ng dill sa parehong lugar. Para sa pagtatanim ng dill, mahalagang mahalaga na hindi palalimin ng sobra ang pagbaon sa buto. Maliit lang kasi ang mga binhi nito. Kung masyadong malalim ang pagkakatanim,
Mahihirapan ang mga pinong usbong na umabot sa liwanag ng araw. Ang tamang lalim ay 1 hanggang 1.5 sentimetro lamang. Sa madaling sabi, kailangan lang tabunan ng bahagya ang mga binhi ng lupa. Paano ito gagawin ng tama? Ihanda ang kamang taniman ng maaga habang malambot pa ang lupa. Gumawa ng mga brazong may sapat na lalim. Hintayin na lumamig ng husto ang panahon. At kapag ang ibabaw ng lupa ay medyo tumigas na, parang may manipis na balat, pagkatapos ikalat lang ang mga binhi sa mga brazong ito. Tabunan sila ng tuyo at buhaghag na lupa na inihanda mo ng maaga at itinago sa mainit na lugar, halimbawa sa bodega. Huwag na huwag mong sisikipin o didiligan ang mga tanim. Maaari itong magpabuo ng yellow crust na mahihirapan para sa mga usbong na tumubo. Ang pagiging buhaghag at magaan ng lupa ang pangunahing susi sa tagumpay para sa pagtatanim ng dill bago sumapit ang taglamig. Paano naman ang spinach? Alam nyo bang perfect itong itanim sa mga buwan na malamig? Ang spinach ay napakatibay sa lamig. Ang mga usbong nito ay kayang makatiis ng lamig kahit umabot pa sa -6 degrees Celsius. Pero ang talagang ayaw na ayaw nito ay ang matinding init at ang mahabang sikat ng araw. Kapag sa tagsibol o mainit na panahon, kasi tayo nagtanim, madalas na hindi pa man nakakabuo ng siksik at malusog na roseta ng dahon, mabilis na itong namumulaklak. Kaya nauudlot na ang iyong ani. Nagiging maliliit at magaspang ang mga dahon. Ang pagtatanim nito sa mga buwan na malamig ang ganap na solusyon sa problemang ito. Kapag sumibol ito ng maaga, habang maikli pa ang araw at malamig ang panahon, iniuukol ng spinach ang lahat ng enerhiya nito sa pagbuo ng malalaki, malambot at makatas na dahon. Makakaani ka ng ilang beses ng buong buo bago pa man dumating ang matinding init ng tag-init. Ito ang pinaka-epektibong paraan para lubos na masulit ang mga benepisyo mula sa halamang ito na siksik sa bitamina. Kaya, kung mahilig ka sa spinach, subukan mo talagang itanim ito sa mga buwan na malamig. Sa pagtatanim ng spinach sa huling bahagi ng taon, maiiwasan mong mamulaklak ito ng maaga at makakakuha ka ng malambot at makatas na dahon. Ito ang pangunahing bentahe ng ganitong pagtatanim. Ang sikreto ay nasa biyolohiya ng halaman. Ang spinach ay isang short day plant o halaman na mas lumalago sa maikling araw. Kapag ang haba ng araw ay lumampas na sa 14 oras, ito ang senyalis para mamulaklak at magparami. Kung itatanim mo ito sa tagsibol o sa maagang bahagi ng taon, mabilis itong mamumulaklak. Ngunit sa pagtatanim sa huling bahagi ng taon, nagbabago ang sitwasyon. Masigla itong lumalaki sa mga buwan ng Abril at Mayo, kung saan medyo maikli pa ang araw. Dito nito, binubuo ang siksik at malalaking dahon na siyang pakay natin sa pagtatanim nito. Makukuha mo ang ani na gusto mo, malalaki, malaman, at malambot na dahon na perpekto para sa mga salad, smoothies, o lutong ulam. Ang problema ng mabilis na pamumulaklak ay hindi mo na kailangang intindihin. Para mo nang inaakma ang ikot ng buhay ng spinach sa iyong pangangailangan sa pamamagitan ng paggamit ng natural na kondisyon ng panahon. Ito ang tinatawag na matalinong paghahardin sa aksyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang labanos, ang itinuturing na isa sa pinakamabilis na gulay. Marami siguro ang magugulat, pero pwede pala itong itanim sa taglagas. Ang pagtatanim ng labanos sa taglagas ay halos garantisadong tagumpay, lalo na sa mga lugar na may mas malamig na klima. Sa tagsibol, madalas na nahihirapan ang labanos dahil sa kakulangan ng tubig at pag-atake ng flea beetle na kayang sirain ang lahat ng tanim sa loob lang ng ilang araw. Pero kapag nagtanim tayo sa taglagas,
iniiwasan natin ang dalawang problemang ito dahil sa sapat na tubig na natural na makukuha sa panahong iyon, mabilis na lumalaki ang mga buto. Ang mga labanos ay nagiging makatas, malaki at walang butas sa loob. At pagdating ng panahon, nagising na ang matatakaw na flea beetle, ang iyong labanos ay mayroon ng matitibay na dahon na hindi na nila kayang sirain. Bilang resulta, makakakuha ka ng malinis, malaki, at malutong na labanos ng 2 hanggang 3 linggo mas maaga kaysa sa karaniwan. Ito ay isang mahusay na paraan upang simulan ang panahon ng sariwang gulay mula sa iyong sariling halamanan. Isipin mo na lang ang iyong unang salad sa tagsibol na may labanos na galing sa sarili mong tanim, hindi mula sa tindahan. Para rito, sulit na sulit talagang subukan. Pagdating sa labanos, ang pinakamahalaga ay ang paghuli sa tamang panahon. Ito marahil ang pinakakritikal na pananim pagdating sa pagtatanim bago pa man dumating ang matinding lamig. Kailangan itong itanim bago mismo ang pagbagsak ng temperatura sa lupa na lamig na lamig na. Bakit ganoon? Dahil ang buto ng labanos ay napakabilis tumubo sa loob lang ng ilang araw. Kung itatanim mo ito ng maaga, sa mga araw na medyo mainit pa ang panahon, maaaring sumibol ang mga ito. At syempre, ang maliliit at delikadong usbong ay hindi makakatagal sa matinding lamig. Ang ating layunin ay hayaan lamang na manatili ang mga buto sa lupa hanggang sa bumalik ang init ng panahon nang hindi pa sumisibol. Kaya ang pinakaangkop na panahon para sa pagtatanim ay Nobyembre at sa ilang rehiyon, simula ng Disyembre. Ang mga taniman at tudling ay kailangang ihanda ng maaga habang malambot pa ang lupa at madali pang hukayin. At ang sako ng tuyong lupa para pantakip sa mga buto ay ilagay sa isang lugar na hindi masyadong nilalamig o sa loob ng bahay. At kapag dumating na ang matinding lamig at nagkaroon na ng sapat na lamig ang lupa, lumabas ka lang sa hardin, isaboy ang mga buto sa mga tudling na malamig na, takpan ng tuyo at hindi nagilong lupa at tapos na. Ang maliit na diskarteng ito ang susi sa pinakaunang ani ng malutong at sariwang labanos. At syempre, ano pa bang kulang sa isang gulayan kung walang lettuce, di ba? Ang ilang varieties ng leafy at head lettuce na matibay sa lamig ay nakakasurvive ng husto bilang buto sa mga mas malamig na buwan at nagbibigay ng maagang pagsibol. Para sa maagang pagtatanim sa labas, perpekto ang mga varieties tulad ng Moskovsky Parnikovyi, Berlinsky Gel Tea, or Iceberg. Ang mga varieties na ito ay sadyang matibay sa lamig at hindi agad namumulaklak kahit sa medyo malamig na panahon. Ang prinsipyo ay katulad din ng ibang gulay. Ang mga buto ay dumadaan sa natural na proseso ng pag-expose sa lamig ng lupa. Sinasamantala ang moisture at sumisibol agad sa unang pagkakataon. Makakakuha ka ng pinakaunang sariwa at bitaminadong dahon para sa iyong mga sandwich at salad sa oras na napakaaga pa para mag-isip tungkol sa regular na pagtatanim. Ito ay lalong akma para sa mga ayaw mag-abala sa pagpapausbong ng mga buto ng lettuce sa loob ng bahay. Ang maagang pagtatanim sa labas ay isang simple at maaasahang paraan para magkaroon ng sariwang gulay ng may kaunting pagod. Magtanim ka lang ng buto sa mga mas malamig na buwan at sa pagdating ng tamang panahon, diretso ka na sa pag-aani. Pagdating ng tagsibol, ang ganitong uri ng litsugas ay sabay-sabay at mabilis na sumisibol. Nagbibigay sa inyo ng unang ani ng bitamina direkta mula sa inyong halamanan. Hindi tulad ng pagtatanim sa tagsibol kung saan hindi pantay-pantay ang pagtubo ng mga halaman dahil sa pagkatuyo ng ibabaw ng lupa. Ang mga itinanim bago ang taglamig ay mas mabisang nakikinabang sa naipong kahalumigmigan sa buong panahon ng taglamig.
Ang lupa ay puspos ng tubig na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pagtubo ng mga buto. Sabay-sabay at siksikan ang paglitaw ng mga halaman, pantay-pantay at malalakas. Ang kailangan na lang ninyo ay manipisin ang mga ito sa tamang panahon. Bukod pa rito, ang mga halaman na nasanay sa lamig ay lumalaki ng mas matatag na may matingkad na kulay ng dahon at mas malinamnam na lasa. Mas bihira silang dinadapuan ng sakit at mas nakakatagal sa biglaang paglamig ng panahon sa tagsibol. Sa madaling salita, makakakuha kayo ng mga punla na lumaki sa pinakasimpleng, ngunit natural na kondisyon. Walang anumang kondisyon sa loob ng bahay o sa greenhouse ang makapagbibigay ng ganitong epekto. Ito ay isa pang patunay na ang pagtatrabaho ng naaayon sa kalikasan ay laging nagdudulot ng pinakamahusay na resulta. Ngayon, isang napakahalaga at pangkalahatang payo para sa lahat ng pananim na itinatanim bago sumapit ang matinding lamig. Ihanda ang mga kamang taniman ng maaga habang mainit-init at buhaghag pa ang lupa. Huwag itong ipagpabukas sa huling sandali. Kapag dumating na ang matinding lamig, huli na at napakahirap ng hukayin ng lupa. Sa Setyembre o Oktubre, matapos anihin ang pangunahing tanim, piliin ang pinakamataas at pinakasikat na bahagi ng inyong hardin para sa mga itatanim bago sumapit ang matinding lamig. Sa lugar na mabilis matuyo at hindi naiipon ng tubig, hukayin ng maayos ang lupa, lagyan ng compost o anumang organikong pataba at dagdagan ng kaunting abo. Ngunit huwag gagamit ng sariwang dumi ng hayop, manure, dahil maaari nitong masunog ang mga murang ugat ng halaman sa pag-usbong ng mga ito. Pagkatapos, hubugin ang mga kamang at agad na gumawa ng mga tudling na may tamang lalim para sa bawat uri ng pananim. At ang pinakamahalaga, magtabi ng maaga ng ilang balde ng tuyo at buhaghag na lupa o peat moss. Ang lupaing ito ay kailangan itago sa kamalig o garahe upang manatili itong tuyo at hindi tumigas. Gagamitin ninyo ito upang tabunan ang mga buto kapag dumating na ang tamang panahon ng pagtatanim, lalo na kung bahagyang matigas na ang lupa. Ang maagang paghahandang ito ay kalahati na ng tagumpay ng inyong pagtatanim. At tandaan, ang ginintuang panuntunan, ang pagtatanim sa malamig na panahon ay nangangahulugang pagtatanim sa lupaing malamig na, ngunit hindi pa lubusang nagyayelo o kaya'y sa lupaing may manipis na yelo na sa ibabaw. Ang pangunahing layunin ay upang hindi tumubo ang mga buto sa taglagas. Kung itatanim mo sila ng masyadong maaga sa mainit at basang lupa, isipin nilang tagsibol na at sabay-sabay silang tutubo. Ang unang matinding paglamig ng panahon ay agad nasisira sa mga malambot na usbong na ito. Kaya, huwag magmadali. Huwag umasa sa petsa sa kalendaryo, kundi sa lagay ng panahon. Ang perpektong sandali ay dumarating kapag ang average na temperatura ng hangin sa buong araw ay nananatili sa humigit kumulang 0 degrees Celsius at ang temperatura sa gabi ay bumababa sa -2 hanggang 3 degrees. Sapat ng malamig ang lupa sa panahong ito upang patulugin ang mga buto hanggang tagsibol. Kaya nga kailangan ng handa ng tuyong lupa para pantabon dahil hindi mo na ito maaaring kunin mula sa taniman. Ang pagsunod sa simple ngunit mahalagang panuntunan na ito ang naghihiwalay sa matagumpay na pagtatanim sa malamig na lupa mula sa isang bigong eksperimento. Ang pasensya at pagiging maingat sa forecast ng panahon ang inyong pangunahing kakampi, ngunit ang pinakakamangha-manghang bahagi ng lahat ng ito ay sumisikat sa tagsibol. Kapag lumabas ka sa iyong hardin at makita mo ang mga pantay na hanay ng mga usbong na luntian na sa iyong mga taniman, sa sandaling iyon, mararamdaman mong nalusutan mo
Ang kalikasan, o mas tamang sabihin, nakipagtulungan ka rito. Hindi lang ito basta maagang ani. Iba ang pakiramdam ng pagtatrabaho sa hardin tuwing tagsibol. Walang pagmamadali, walang abala sa pagtatanim ng mga punla. Ang iyong hardin ay gumigising ng kusa. Sa pagdating pa lang ng tagsibol, manonood ka na lang sa himalang itinanim mo pa noong taglagas. Ito ang pangunahing pagbabago, ang paglipat mula sa pagmamadali ng tagsibol patungo sa isang kalmado at tiyak na simula ng panahon. Hindi mo na kailangang labanan ng panahon. Ginagamit mo na ang mga siklo nito para sa iyong kapakinabangan. Kaya buod natin, bawang, sibuyas, karot, perehil, dill, spinach, labanos, at letsugas. Ito ang 8 maasahang kasama mo para sa napakaagang ani. Ang pagtatanim sa taglagas ay nakakatipid sa iyong mahalagang oras tuwing tagsibol, nagpapalakas sa mga halaman, at nagbibigay sa kanila ng natural na pagsisimula. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong sikreto ng matalinong paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga halaman na ang nasubukan ninyong itanim bago dumating ang taglamig? Ibahagi ang inyong karanasan or magtanong sa comments. Pag-usapan natin.